Ay, hello mga abangers. So kakatapos lang namin kumain dito sa 21 plus 21. So sa pagta-tax refund pala guys, kailangan click natin yung start. Andun yung weighing scale. Ito sa likod niyan, yung lahat ng mga poste sa likod niya may weighing scale. Tax refund application. Tapos passport. Santa Claus. Yan na. Hindi talaga nila ino-honor yung mga senior citizen. What a shit. Umikot pa kami doon lang pala. Pag masyadong madaldal yung kasama, ang tawag doon, murmur talk. Hayop na yan. So ito yung yung parang QR code na, di ba? Huhulihin ka talaga. Sinabi mo pa rito yung pandarogas na ginagawa mo. Dito lang pala. Uy, grabe. Umahangin. Sobra. Ang swerte ninyo kapag yung nasa counter is nakaupo. Tax refund. Okay mga abangers, may pahabol video ko sa inyo. Ang bagal kasi mag-upload ni Arvin. Okay mga abangers, nandito ulit ako sa my directory. Hanapin natin yung coach kasi sa coach, malapit daw dun yung information center para magta-tax refund. Para pagpunta namin ng airport, doon kami magpapa-refund ng mga tax na pinamili namin. Ang dami nito doon, so sayang din. So, asan yung coach? Coach, letter C. Ayun, coach. So, sa purple, sa baba lang siya. Ayan, 1C. So, saan yung coach dito? Ayun. So, saan tayo? You are here. So, pagbaba natin, na siya mismo sa bandang mga fountain. Okay, let's go. Doon na kaya tayo bumaba? O, dito na lang? Ayun. Kahit saan ako pumunta, kaya na yan. Ayun, locker nila purple. So, dito lang din siya sa purple. So, sa baba lang kasi yung coach information center. Siguro lahat ng part or color dito is merong information center para mas madaling puntahan yung pagpapatax refund. So, sa pagtatax refund pala guys, kailangan tatanungin nyo doon mismo sa store na pinagbilhan ninyo kung saan pwedeng gumawa ng parang paper niya for tax refund kasi kailangan yung paper na yon. Ay, dito pala sorry. Dito pala, dito. Kailangan kasi yung paper na yon sa airport. Kasi sa nakita ko sa may nag-vlog na kailangan yung paper na yon tapos meron siyang QR code para mas madali na lang i-scan and then after nun, hindi ko alam kung paano, nakalimutan ko yung pinanood ko pero nakita ko lang kung paano yung process niya. Meron kasing machine or parang automated machine doon sa airport na magpipindot-pindot ka lang and then i-present mo yung or i-scan mo yung QR code na nando sa may tax refund paper na ibibigay sa'yo. Tapos yun na siya, tuloy-tuloy na. So alamin na lang natin kung paano natin makukuha physically yung cash ba siya or yun, cash nga ata or ayun, naalala ko na, pwede siyang ipadala sa card mo. Ayun. So, maglalagay tayo doon ng, siguro pagpunta natin doon sa isang sa mga counter doon, isa-swipe na lang yung card natin para ma-wired yung pera ng tax refund. Pero alamin natin mamaya doon mismo sa airport. Okay, so ngayon magmamadali na kami para pumunta doon. Sa dulo lang yung coach Tapos yung mga kasama namin, alam ko pumunta ng Crocs, doon pa yun sa may orange part sa dulo. Coach, Levi's. Pumunta muna ng Levi's yung ate ko. Kasi usually talaga ang mga Levi's, ito yung pantalon ng tatay ko na binibili na naming magkakapatid. Usually, inanay ko bumibili ng pantalon sa Levi's para sa tatay ko. And siguro bawal mag-video sa loob. So, stop ko muna to. Okay? Inimong ko muna yung ate ko dun kasi nag-e-edit daw siya sa phone niya. Sabi ko, bilisan ko yung lakad ko para makahanap agad ako ng directory. Kasi nakapunta na kami dun sa green part. Sa purple part lang tong coach. Bumalik tayo. Feeling ko sa dulo. Hold on. Kabilang dulo nga. Feeling ko kabilang dulo. Coach. Malapit sa fountain. Wait. Coach Valentino Dunhill. Nakita ko na to sa kabila nga. Kasi ito Mike Ferragamo. Calvin Klein, doon mismo. Coach, dito lang. Okay. Alam ko na. Armani. Doon. Wait lang. Tinitin ako mabuti. Max Mara. Louis V. Max Mara. Doon nga. Doon lang pala sa babate. What a shit. Umikot pa kami doon lang pala sa baba na kung saan kami nakatambay kanina. Ay. May garage sale na nakalagay. Tapos merong guys. May Santa Claus garage. Garage sale. Parang lang siya. Attraction dyan na itong Gloria Outlet is talagang garage sale siya. Ayun Diyos ko Lord. Kung saan yung binabaan namin, doon kami galing. Binabaan namin. Tapos bumaba kami na escalator dyan. Naglakad kami doon sa pinakadulo. Umikot kami. Tapos ayun lang pala yung coach. What?
Ayun, nakita ko na information. Hayop na yan. Dito lang pala. Shitness. Ito na information. And guys, kapag tax refund confirmation, basta tax refund papers, dito kayo sa information. So, kailangan kasi ng passport para makagawa ng... Ito guys, pag nasa purple kayo, hanapin nyo lang Calvin Klein. Yan, Calvin Klein. Or Coach. Tapos ito na yung information. Yan. Yan ang information. Okay, so pasok tayo sa information para dun sa tax refund. Ano? Tax refund. Tax refund na kami. Uy, mataas yung table Amazing. So, kailangan ko ng... What are receipts? You want me to check for you? All the receipts? Yes, please. Just give me Ayan na. Okay, okay. Mag-ano na lang kami ng So which one? receipt. And then the passport. Sama na. Pagsamahin na lahat na receipt. Ano pa ba ito? Is this included? Ay, pay yan eh. No, it's not here. Dito yung... Just here. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 5 receipt here. Yeah. From here. Okay, the passport please. Thank you. Bilis niyo. Ganun lang. Rapper siya eh. One from Nike, one from Timberland. Yes. Nike isa lang ba? 2 Nike. No, receipt. One receipt. Ah, Ayun guys, tax refund. Pakita ko sa inyo. Ayan, tax refund. Taiwan tax refund. parang tatagos na ako sa pader. Sus, wala ka sa Thailand ko. Wala akong tulog. Meron siya. Hindi na. Okay, Sige. next, please check your name, the spelling. Is that correct? Correct. Okay, and that's the total amount you spent today. That's the amount you will get in the airport. Okay. Okay, and please sign the second page over here. Just signature. Yes, please. Also here. Okay, so that's yours. Bring it to the airport and please do a tax refund before checking. Thank you. Shishi. Grabe. $636 sa 16,000. Kahit pa paano, ano yun? Ayan, si Arian. Okay. So guys, hindi ko alam kung kada part dito like orange part, green part, or purple part, may kanya-kanya information. Pero dito sa purple part, ayun, na-vlog ko na kung saan nyo siya matatagpuan. Ang daming lockers dito sa side na to. Nag-CR kasi yung ate ko. Sa side na to, maraming lockers. Ayan. Kung gusto niyo mamili dito tapos wala kayong masyadong bitbit, pwede kayong mag-lockers dyan para yung mga bagahe nyo, lagay nyo lang dyan. Tapos, syempre, may bitbit kayo ng mga pinamili ninyo. Ayan, so tapos na ako dito. Ayan. Alam ko meron to. Ayun. Ito guys, oh. Ayan, so ito yung yung parang QR code na i-scan ninyo doon sa pagpapatax refund. And then makikredit na siya ata doon sa card ninyo na ilalagay doon sa pera. Parang hindi ko alam kung tama yung pag-explain ko, no? Mali-mali pag-explain ko. Basta pumunta naman tayo ng airport and then tingnan natin doon kung paano yung tax refund. And sa Thailand kasi hindi tayo nakapag-tax refund kasi guys, dapat pala at least a single receipt na worth 2,000 plus yun doon na baht, 2,000 baht, bago pala makapag-VAT refund. So dito kasi lagpas-lagpas na umabot almost, well, hindi ko napapakita ayan sa kasi to eh. Confidential, wow. Handling fee, 20%. Oh, 10%. Sayang din kasi to guys, pwede rin gamitin to pangkain, di ba, or panggastos. So, sayang siya. Ayan. So, off ko muna to guys kasi antayin ko yung ate ko and then after niya mag-CR, akit na kami para kumain. Ay, hello mga abangers. So, kakatapos lang namin kumain dito sa 21 plus 21. Ayun, 21 plus. Kasi kakatapos na nila mag-concert, di ba? Wow. Nag-aantay na lang kami ng oras, nagpapababa ng kinain. Siguro after mga 20 minutes or 10 minutes, baba na kami para sa'yo. Para sunduin and pumunta na kami ng airport. Kaya next video, ang lamig guys sa labas. Mag-vlog nga ako sa labas habang nag-aantay ng oras. Sa labas, 18 lang. Yan, so lalabas muna ako. Ito sa 21 plus, diyan kami kumain. Uy, grabe. Umahangin. Sobra. Oh! Ay, hindi. Aircon pala yun. May aircon pala doon. Oh my God, may aso. Ang laki. Uy, ang lamig pa din. Ang lamig sa labas. Oh God. Natawa ako guys kasi tinan niya. Pag masyadong madaldal yung kasama, ang tawag doon, murmur talk. Grabe, ang daming dito guys.
Ang daming mabibilhan. May kainan pala sa loob ng 21 plus. Ayun, oh. May kainan doon. Pero kasi sa labas niyang 21 plus is mga parang food court na siya. Pakita ko sa inyo, guys. So, kumasok kasi kayo. Ayun yung malamig, oh. Yan. So, ito yung itsura niya sa loob. Yun. So, parang food court na siya. Tapos may mga bilihan na pagkain. Pero, yung 21 plus, meron siya sariling store sa loob. Yung pwedeng kainan. Aircon pala yun, yung malakas. Wala naman na masyadong bibili doon. So, guys, mag-on na lang ako kapag nasa airport na. A few inches later. Akin yung passport para kukuha na rin ng ticket. Isahan na. Tapos, andun yung weighing scale. Ito, sa likod niyan, yung lahat ng mga poste sa likod niya may weighing scale. Hey guys, so ngayon, nakarating na kami dun sa Terminal 1. So, gagawin muna namin, magsi-CR muna kami. Kami lang muna dalawa ang mag-aasikaso ng tax refund. Tapos, kukuha na rin kami ng check-in boarding pass. Kasi ang aga namin dito, 9:15 nandito na kami. Ang nasa itinerary, 10 p.m. pa kami dapat dito. So, ang haba pa ng aming pagsasama para kung saan man. Ngayon, magsi-CR muna kasi ihina ako. Ayun, dito restroom. Ayun, restroom muna tayo. Tapos, after nitong restroom, magta-travel tax tayo. Tapos, boarding pass. Okay, so, off muna. Let's get it on. Oh my gosh. Ang haba na naman ng mga pinagsasabi ko, tapos di na naman naka-play. What the heck? Ayan, so ito, makikita nyo dito, guys. Tax refund. Pinakadulo to, guys, ng ano. Kasi ayan yung tax refund. Ayan, guys, so sa pagta-tax refund, guys, i-prepare nyo lang. Syempre, yung tax refund application. Ayan yung merong QR code. Ayan, so hindi ko na papakita yung buo. Kasi nandun yung details ko. And then, passport, tsaka yung Visa card. Pero may option naman kung gusto nyo siya makuha as cash. Pero ibibigay sa inyo yan as new Taiwan dollar. Sa BPI na lang gagamitin ko. Ay, Mastercard. Oh, meron namang Mastercard dun eh. Click natin yung start. Ito, English. And then, tax refund application. Tapos, passport. Yan. So, yung passport natin. Ayan. So, yung passport natin. Click natin dyan. Ayan. So, okay na siya. Scan naman yung QR code. Yung QR code natin. Masyado nang mamadali, ah. Ayan. Wow, 636. Yamanin. Confirm. And then, yung debit kasi natin na BPI is Mastercard. So, click natin Mastercard. Confirm. And then, pasok na natin. Tapos, start. Okay. So, meron na tayong ganitong receipt. Tapos, check natin kung pumasok na siya. Yun na. Ano yun? I-check natin guys kung pumasok nga siya mismo doon sa ating bank account. 636. Handling fee. Wow! May handling fee na 158. Pero yun pa rin, 636 pa rin dapat. Kasi yung 158 na handling fee, yun na yun nandun sa my information center nung nagpa-application form tayo. Ngayon, check natin yung BPI ko kung nakapasok yung amount. Sana nakapasok siya agad-agad. Or baka may process pa to. Tingnan muna natin kung nakapasok. O wala pa. Wala pa nga. So, siguro ilang araw pa bago siya pumasok. Pero ito, may notes pala. Notes, it may take 1 to 2 months to have the VAT refund amount deposited in the credit card depending on the processing time of the credit card issuing bank. Credit card? Pwede naman. Kahit ano namang card yan, guys, credit card or debit card, pwede siya as long as Visa or Mastercard or kung ano man yung available na nandito. Tapos meron siyang option na makukuha siya as New Taiwan dollar. Ganun siya. Okay, let's go. So ngayon, pupunta na kami sa ticket. Pipila na kami. So mag Cebu Pacific muna tayo, da. So ngayon, ay ang haba ng pila. So hindi ko na muna ito bibidyohan, guys. Kukuha na ako ng boarding pass namin. Bye! Okay guys, ito ang haba ng pila. Tapos kung hindi ko na sila bibidyohan syempre. So, ang sistema dito, nakapila na sila sa boarding pass. Tapos dala nila yung mga baggage nila. Kasi talagang kikiluhin ata. Well, ganoon naman lagi ang napapanood ko sa mga vlog. Kikiluhin talaga. So, kapag kukuha na ng boarding pass, guys, diretso na talaga kasama yung mga baggage ninyo. Syempre, 7 kg per head yun. So, ito pakita ko sa inyo, guys. Yung mga ganito, oh. Yan. Yung mga poste na ganyan, may kiluhan yan sa likod niya. Pakita ko na nga. Yan.
may kiluhan, baggage weighing scale. So, may weighing scale sila dyan. Every other poste, merong mga weighing scale. So, pwede nyo talaga silang timbangin bago kayo kumuha ng boarding pass. Ayan. So, asikusin ko muna yung boarding pass namin and then saka ako mag-video ulit. Okay? 3:28 a.m. Hello mga abangers. May energy ka. Ayan. So, medyo inaantok na rin ako kasi guys, madaling araw. Anong oras na ba? 12:10 na, so wala naman time difference. 12:10 na dito sa Taiwan. Andito kami sa Taoyuan Airport. So, yung grupo namin dito sa Cebu Pacific, boarding gate B1, Bravo 1. Tapos yung yung parents ko naman kasama yung kuya ko, AirAsia sila, airline. Tapos ang gate nila is A1. A9 daw, A9. Okay. So, A9 sila, Alpha 9. So, magkaibang way kasi yung mga boarding gate. Kaya, pay attention kayo guys. Paglagpas nyo ng immigration, iba-iba mga gates. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan o, so may A1, A9. Tapos yung lahat ng D, Delta, pag ganun sila sa right. Tapos yung B and C, dito naman sa left. So, pay attention kayo kapag lagpas na ninyo ng immigration. So, konting story time lang dito sa Taoyuan Airport. Kasi, syempre, trending na trending talaga yung mga hand carry baggage. Trending na trending yan. Kahit sa TikTok, kahit sa YouTube, yung mga travel vlogger talaga na lagi nilang nire-remind na 7 kilo lang per head. Based naman sa experience namin, which is, totoo naman siya. Totoo naman siya na talagang 7 kilo per head siya. Pero siguro depende na rin sa airline. Okay, kasi meron akong katrabaho na Cebu Pacific siya, meron silang check-in baggage na 20 kilograms. At ang kwento ko niya kasi sa akin, yung 7 kilograms na hand carry, lahat yung sama-sama. Kung ano yung bit-bit mo na hand carry, lahat yun is kasama sa kikiluhin kahit yung sling bag, sabi niya. Okay? Pero sa sa experience ko naman, ang dala ko kasi is backpack lang siya na kinilo doon, lumabas siya is 7.4 kilograms siya. Tapos meron ako sling bag, ito nalagi ako may sling bag talaga kasi nandiyan lahat ng mga personal belongings ko tsaka yung mga important things, andito yon. Pero nung kita na to nung nandun sa boarding counter para mag-print ng boarding pass, inalaw naman niya, okay, kahit yung sa pamangkin ko na medyo malaki yung sling bag niya, okay pa rin yun. Pero kapag makikita kasi nila na yung sling bag, Infant. Free yung 7 kilo. nagbo-vlog ako, di ba? May sumisingit dito na bit-bit ang infant. Ayan. So, Informative kasi yun. Alam mo ba, wala akong nakitang ganun. so yun yung sa mga regular talaga guys. Sa check-in, hand carry baggage ninyo. Ayan. Sa hand carry baggage ninyo, kailangan talagang timbangin nyo na ninyo bago kayo pumunta ng boarding gate. Wala na yung kasama naming pamangkin ko, nagmamadali Ayan. Tapos na tayo sa regular. Kasi may lahat halos, may mga category kasi kaming kasama dito. Nauna na siya, nagmamadali siya. Ayan, so, tawag dito. Ayan, wala ako. So, yun yung sa experience ko naman, na nasa counter na. Nung nasa counter na kami, ako muna, 7.4 lang yung backpack ko, tapos meron ako sling bag, okay siya. Pero may mga nakita ako doon na medyo malaking sling bag nila. So, meron silang luggage na tinimbang, tapos nung nakita nung nasa counter na meron pa siyang sling bag, sabi niya kasama daw. So, tinimbang din nyo. So, yun guys, kapag malalaki talaga yung mga bit-bit ninyo, talaga titimbangin siya. Pero as long as na hindi niya nakita yung dala ninyo, kasi may times na tatanungin ka nila na kapag natimbang na, tatanungin ka nila, is it only one baggage na hand carry mo? Pwede mo sabihin na yes, kasi yung si tita, yung mama ng brother-in-law ko, dalawa yung bit-bit niya na tinimbang na yun pero tinanong pa rin nung nasa counter, kasi nga syempre nakaupo lang siya. Tinanong ko, is it only one? Tapos sinabi ni tita, yes. So kapag, ang swerte ninyo kapag yung nasa counter is nakaupo, diba? So hindi na talaga masisilip ko ano yung mga bit-bitin ninyo. Pero guys, meron din mga teller sa counter na mababait, pinapayagan kasi halos lahat ng mga hand carry baggage namin lagpas ng 7 kilos pero hindi magmo-more than ng 8 kilos. Kasi meron din kaming baggage na umabot ng 7.8 ata or 7.9. So, pwedeng-pwede. Tapos, ano sinasabi mo daw sa infant? Sa infant, hindi kinikilo. Pati yung bata. May free 70. Okay. Yun nga. Hindi na siya inano yung passport niya? Hindi. This one, ganon. Hindi
Hinanak. Ganun din. Tapos, kinilo. Hindi. Hindi na, okay. Ayun, so may kasama kasi may infant, ayan. So yung mga infant, consider yun, dapat hindi more than 2 years old. Dapat below 2 years old siya. So kapag 2 years old na siya and above, hindi na siya infant considered. Tsaka dito sa Taiwan, pero kumukomment kasi doon. Tapos dito sa Taiwan, hindi talaga nila ino-honor yung mga senior citizen. Pero kasi meron kami, may priority lane sila na pumasok doon yung ate ko. Meron kasi siyang infant na bitbit. Tapos, pregnant ka? Hindi, pati yung pregnant. Ayun. Ayun yung ino-honor na priority lane dito is yung may dalang infant, PWD, tsaka pregnant. Kasi may kasama kami senior 3. Pero kapag kasama kayo sa category ng may infant na below 2 years old, Below 14 sa scanning. anong below 14? Below 14 yung sa scanning. Ano yung 14? Priority nila. Below 14 children. Anong children? Basta 14 years old. Oo. 14 years old. So, yung 14 years old, infant. Priority. Ayun. So, nasa priority din pala yung mga 14 years old and below. Line lang yun para doon sa scanning lang. Doon sa immigration scanning. Doon sa priority lane kasi sobrang bilis lang. Wala talagang kapila-pila. Kaya doon na pumila yung kapatid ko. Tapos, hanggang 2 company lang siya. Pero kanina pinayagan na isa. Pinayagan na isa na 3 yung company. Para isa lang naman. So, yun, pinayagan na siya. And, hello. Ayun na, tapos kami, halos lahat kami, doon na pumila sa regular na pila kasi nga, hindi ino-honor talaga dito ang senior. Kahit nung nagpunta kami sa mga amusement, hindi talaga ino-honor yung senior sa priority lane. Tapos, if you have a baby, kahit yung tubig na dala mo is for you, pinapalusot nila. Oh, di ba? Huhulihin ka talaga. Sinabi mo pa rito yung pandarogas na ginagawa mo. Ayun. So, ito nga guys, kasi kapag may liquid kayo, syempre, di ba, Siyempre, di ba, bawal yun sa immigration scan. Pero pag may infant ka kasi, pinapayagan yun. Pag may infant ka, pinapayagan yung liquid kahit sa'yo pa yan. As long as may kasama kang infant. Kasi siyempre, pwede mong gamitin yun sa pagtimpla ng dede. Alam nga naman. Diba? Kahit gano'n kadami. Ayun, kahit gano'n daw kadami. Kahit 1 galon, yung kulay blue, yung may gripo. Ayun, so basta may dala kayo na kaya ninyong dalhin. Ayun, so marami. Basta, hindi ko alam kung magulo yung pag-explain ko sa inyo. Siguro gagawa na ako ng separate video regarding sa experience na to sa Taiwan. Taiwan requirements, Taiwan airport tips, or whatsoever. Para at least, diba, inform kayo kung ano yung mga hindi at pwede. Kasi guys, sa totoo lang, etong Taiwan, hindi naman sa nahirapan, pero kasi kinakabahan din ako kung makakalusot kami or hindi. Pero syempre, makakalusot kasi ang dami na nakakapag-travel ito. Yun nga lang, dahil sa mga kung ano-ano mga post sa TikTok or sa social media na ito yung bawal, ito lang yung pwede, ganito, ganyan. Parang ang hirap tuloy maniwala kung anong gagawin mo. Sa totoo lang, merong store doon sa bago bumili ng boarding pass. May store doon ng mga pasalubong. Parang gusto ko bumili. Kaso iniisip ko, madadagdag na naman sa baggage. Tapos, excess baggage ako bigla, di ba? Tapos hindi pa makalusot. So yun, ano pa ba? Hindi ko na alam kung ano pa mga pwede kong ikwento. Daurong ka na doon para umusad tayo. Ayan, so hindi ko na alam kung ano pa yung mga pwede kong ikwento sa inyo. Siguro yun nga, gagawa ako ng separate video dito. Katulad ng ginawa ko sa Thailand, gumawa ako ng separate video sa mga ganitong scenario para at least lahat tayo aware. At syempre, malay mo, makatulong din ako sa inyo. Kasi ganun din ang nagawa ng mga vlogger na iba na gumagawa sila ng ganitong klaseng video para at least, diba, yung mga first time katulad ko or katulad namin na pagpunta dito is smooth yung transaction ninyo. Okay? And medyo pagod at antok na rin kami. So, siguro, dito na nagtatapos ang ating journey sa ating Taiwan Travel Adventure Series. And, grabe yung moment na to para sa akin kasi always the best talaga pag kasama yung family sa pagta-travel na gito internationally. Kaya siguro konti lang yung mga na-capture kong video dito kasi mas, alam mo yun, mas ninamnam ko yung moment na kasama sila. Wow! Yun na nga talaga. Kasi kahit naman nung pumunta kami ng Hong Kong, ganun talaga, mas gusto ko mag-enjoy eh. So yun na nga. So ito lang siguro yung outro na nagawa ko sa buong Taiwan Travel Adventure Series natin. So thank you so much guys sa panonood from episode 1 hanggang dito sa last episode natin. And sana tuloy-tuloy na ang travel natin until next year. Until next year, well, 2024 pa lang ngayon guys, hindi ko alam kung aabot itong Taiwan Travel Adventure Series natin hanggang 2025. Kasi as of this moment,
Thailand pa rin yung ina-upload ko. Ang bagal kasi mag-upload ni Arvin. Ayun, so hanggang dito na lang guys. So thank you so much sa panonood. Again, this is Arvin and this is our travel adventure series Taiwan 2024. Bye! I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. Okay mga abangers, may pahabol video ko sa inyo kasi ang liit lang ng hindi ko masasabing maliit kasi hiwa-hiwalay. So, ito na, nasa boarding gate na kami. Tapos, ito yung gate namin. B1 kasi kami. Bravo 1. So, ito dito. Pakita ko sa inyo yung itsura. Ito siya. Ayan. So, ayan yung B1. Doon kami nakaupo. B2 at tapos B3. Ayan dyan. Tapos yung sa baba nun, wala masyadong ang meron lang dun is vending machine. So drinks lang. Tapos may free yung drinking fountain. Yun lang. Tapos ang vending machine lang na nasa baba, puro beverage lang. May vending machine dito sa taas. Yung akit ka lang ng isang hagdan. Akit ka lang ng isang floor. May vending machine dun ng for snacks. Tapos pag akit ka dito, merong elevator ako nakita. Ayan. Ito siya. Ayan. So, yung boarding gate sa first floor hanggang boarding gate 1R siguro sa baba. Yun. Tapos, sa third floor, merong restaurant. Tapos, merong shops. Tingnan nga natin. Dito na pala yun. Yung shops and restaurant. So, ibig sabihin doon, yung lalakaran doon. Ay, third floor pala to. So, third floor pala to. So, yung shops and restaurants, doon sa mahabang nilalakaran. Waiting lounge yun sa baba. Oo nga, nilalakaran. Ang haba nun, hindi ko lalakarin. Ayun guys, ito Ayun, yung mahabang lakaran na yan. Diyan. Yung mahabang lakaran na yan. Doon yung, dito na ako baba. Yung mahabang lakaran na yun, doon yung mga shops and restaurants. Nilagpasan na namin yun. Naglakad na kami hanggang dito sa may boarding gate. So, mahirap naman kung babalik pa doon. Medyo malayo na. Yun lang. Parang ang hirap namang... Ang maganda niya, may dala kasi yung pagkain. May dalang pagkain yung kapatid ko. Yun, so elevator tayo pababa. Oo nga, wala Meron ditong telephone, yung payphone. Tapos meron ding free charge. Yung outlet, meron ganon. CR din, merong toilet. So, yun lang. Napaka-konti ng second floor. Wait nga lang, mabanga ako sa B1R. Titinan ko lang kung ano ang meron doon. Hindi ako panatag na walang restaurant na malapit dito. Parang, grabe naman kayo, gugutumin nyo yung mga pasahero nyo. Third floor talaga siya. So, down. Third floor nga talaga. Grabe. Kilik yung, wala nga. Third floor, tapos second floor, tapos pinindot ko 1 sa B1R. Tingnan natin kung ano meron sa B1R. First floor. B1R. Ala, walang tao. Anong silbi nitong walang tao dito? Walang tao sa B1R. Ano kaya to? Wala yung mabibili ng pagkain. Ang layo ng lalakaran para lang sa mga ganung pagkain. Yun lang naman yung pahabol ko. Wala naman ako ibang gagawin. So, baba na tayo dun. Bye! I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never